Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang ikapitong kabanata ng ating story. 3 araw ang lumipas at nagpapagaling si John sa isang ospital. Nasa isang private room siya na may aircon. Puno ng benda at yasa ang muka dahil sa kanyang sinapit. May nakakabit din sa kanya na swero dahil hirap siyang ngumuya ng pagkain dahil pati lalamunan niya ay nadurog at naapektuhan. Mabagal siyang gumalaw at paminsan-minsan lang nagsasalita. Negative naman siya sa mga fracture at brain damage nang suriin ng doktor sa laboratory. Sa kabilang banda naman, dinimanda ni Selena si Jerry ng frustrated murder. At dahil bigla na lang itong nawala, ay pinaghahanap na ito ng mga pulis. Maging si Arnel mismo ay hindi alam kung nasaan ang kapatid. At lubos-lubos ang hingi niya ng patawad sa mga kahihiyan at kahayupang ginawa ng kapatid niya. Malugod naman na pinatawad siya ni Selena dahil wala namang kasalanan si Arnel at malaki ang tiwala niya sa kanyang boss. Araw ng Biyernes at binisita ni Selena ang mister sa ospital. Plano rin ito na doon na matulog kasama ang asawa dahil wala naman siyang pasok sa weekend. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni John, nakita niya ang isang pamilyar na babae na nasa gilid ni John at kinakausap ito. Si Bea. Si Bea ang babaeng yun. Nakita siya ni Bea at agad itong tumayo. Hello po. May halong hiya ang tono ni Bea. Hello din. May ikling sagot ni Selena. Hindi na po ako magtatagal. Binisita ko lang po ang lagay ni Kuya. Sige po, tutuloy na ako. Sabay lakad ni Bea papaalis. Sandali. Napatigil si Bea sa pinto at lumingon kay Selena. Sandali, Bea. Gusto sana kitang makausap. Doon tayo sa may cafeteria, kung okay lang sa'yo. Pakiusap ni Selena at bahagyang nakangiti kay Bea. Tumango naman si Bea at sabay silang pumunta sa cafeteria. Dahil 8:30 p.m. na, kakaunti na lamang ang mga tao sa cafeteria. Umupo sila na magkaharap. Sandali, order lang ako ng snack natin ha. Anong gusto mo? Tanong ni Selena. Kayo na lang po ang bahala, ma'am. Sagot naman ni Bea at ngumiti na lang si Selena sabay order. Pagbalik niya, nag-ayo si Selena at nagkatitigan sila ni Bea. Medyo na-awkward si Bea, kaya lumihis ang mga mata nito. Ma'am Selena, sorry po talaga. Kasalanan ko po ang lahat ng to. Kung hindi dahil sa akin, hindi nasira yung pamilya niyo. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Namumula ang mga mata ni Bea. Umiling si Selena at pumikit. No, Bea. Please. Hindi mo to kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa lahat. Naging mahina ako at bulag dahil sa sobrang galit. Hinding-hindi ko na maibabalik pa kay John ang dating imahe na minahal niya. Hindi ko nga rin alam kung mapapatawad pa ba niya ako eh. I know now that my husband is a loyal, loving person. Sinayang ko lang yung tiwala at pagmamahal na binigay niya sa akin. I completely understood your situation, Bea. At kung may kailangan ka pa, gagawin ko yung makakaya ko para tulungan ka. Naluluha si Selena. Thank you po, ma'am.
Ang bait-bait po ni Kuya sa akin. Marami po siyang nagawang tulong para sa akin. Ngayon po, hinihintay ko na lang yung tawag ng agency ko kung kailan ako makakaalis ng bansa. Sagot ni Bea. Ganun ba? That's great news, Bea. But please, call me ate na lang, okay? Anyway, kaya kita gustong kausapin dahil gusto kong malaman yung maraming bagay sa'yo. Gusto kitang makilalang lubos kung okay lang sa'yo. Tumango naman si Bea at napangiti. Maganda ang ngiti ni Bea at may malalim pa itong dimple sa magkabilang pisngi. Nagsimula na silang mag-usap at mukhang nabuo ang isang magandang pagkakaibigan sa dalawang babae sa buhay ni John. Sa kwarto naman ni John, pumasok ang isang nurse. Hello po, good evening Sir John. Ako po ulit ito, si Sandra. Oras na po ng evening sponge bath niyo, sir. Nakangiting pagbati ni Sandra kay John. Tumingin lang si John at dahan-dahang tumango. Maganda si Sandra at milky white ang kaputian ng balat. Makinis rin ang kutis nito at shoulder level ang black hair niya. Mahawig mo siya kay Bella Padilla kung mabilis kang kukurap. Malambing din nitong nurse at maingat niyang nilatag ang cover ng kama ni John para dun siya mahiga at unti-unting tinanggal ang patient gown nito. Tumingin si John sa kanya. Miss Sandra? Napangiti si Sandra kay John. Ako po sir. Sandra po yung name ko, hindi po Chandra. Napangiti rin si John at ramdam niyang gusto niyang tumawa pero masakit ang mga muscle niya sa pisngi. Kaya tiniis niya na lang at nag-thumbs up na lamang siya. Miss Sandra, kaya ko na namang maligo sa banyo. Tawagin mo na lang misis ko. Pakiusap ni John na dahan-dahan kong magsalita. Naku po sir, sabi po kasi ng doktor, madali raw po kayong mahilo. Kaya dito na lang kayo pinapaliguan. At saka papalitan ko rin po ang benda ng mukha niyo. Twice a day po kasi ang palit niyan, di ba? Paliwanag naman ng maamong mukha ni Sandra. Hindi na lang umimik si John at hinayaan na lang ang nurse sa trabaho niya. Gamit ang sponge, binasa ni Sandra ang katawan ni John, marahan at maingat. Sunod naman ay sinabunan ni Sandra ang pasyente gamit ang sponge at hinugasan naman ulit ito. Medyo hindi mapakali si John dahil nakikiliti siya. Ingat, Ma'am Sandra. Nakikiliti ako eh. Pakiusap ni John. Nakita naman niya ngumiti si Sandra sa kanya. Sunod naman binuksan ng nurse niya ang pajama niya. Binaba niya ito hanggang tuhod. Titig na titig si Nurse Sandra kay John. At nakaramdam naman ng hiya si John. Natauhan ng magandang nurse nang magsalita si John. Sige po sir, dito naman po ako sa baba. Relax lang po kayo at tumingin lang po kayo sa taas. Tumingala na lamang si John at nakatingin sa kisame. Pumikit na lamang siya. Hindi may kukubli pero nagugustuhan ni John ito at hindi niya mapigilan na madala sa sitwasyon niya. Sorry, paumanhin niya kay Sandra. Okay lang po sir, natural lang po yan. Basta relax lang po kayo. Hindi nagtagal, napansin ni John na parang iba na ang kinikilos si Sandra. Tinignan ni John ang nurse niya at nanlaki ang mga mata niya. Iba na ang reaksyon ng mukha ni Sandra. Nakakagat labi ito habang patuloy sa ginagawa.
Tumingin si Sandra sa kanya at ngumiti ito. Ibang ngiti ang pinakita niya. Mapang-akit ang mga mata ni Sandra at ang kanyang mga ngiti. Animoy uhaw na babae ng mga oras na yun. Wait lang sir ang wika ni Sandra. Pinuntahan niya ang pinto ng kwarto. Sumulyap siya sa labas sa may hallway. Wala ng tao at bumalik siya ulit sa silid. Rinig ni John ang pag-lock ni Sandra ng kwarto. Hirap man si John lumunok, pero napalunok talaga ito nang ma-realize niyang silang dalawa lang ng magandang nurse niyang si Sandra ang nasa silid at solong-solo siya ng babae. Kahit ano pa ang gawin sa kanya nito, ay wala siyang magagawa dahil mahina pa ang sarili niya. Nakangiti si Sandra ulit nang bumalik sa kanya. Don't worry, sir. Secret lang natin to. Tsaka, kailangan naman natin to eh. Hagik-gik ni Sandra at tinabi niya ang maliit na planggana na may tubig, sabon at sponge. Tinanggal niya rin ang latex gloves niya at sumampa na ito kay John. Hindi makapaniwala si John ng isang napakaganda at edukadang babae na tulad ng nurse niya ay isa palang mahilig at pilya. Nasira agad ang imahe niya rito dahil simula nang makonfine siya ay ang akala niya inosente at mabait na nurse si Sandra. Yun pala ay may tinatago itong pagkatao na lumilitaw lamang kapag napili kanyang target na parang isang leon na nakakita ng isang maliit na biktima. Kahit labag sa kalooban ni John, ang lapastangan sa kanya ng babae ay nag-e-enjoy din siya. Dahil matagal na ring hindi natugunan ng misis niya ang kanyang pangangailangan bilang lalaki. Halos mawala sa sarili at mabinat si John sa tindi ng tinatamasa kasama ang magandang nurse. Hindi nila namalayan ang oras hanggang sa tuluyan na silang tangayin sa rurok. Bakit mo to nagawa, Sandra? Tanong ni John. Wala lang. Alam mo, sir, siguro type lang kita. Tsaka narinig ko sa mga kasama ko na pinagtaksilan ka ng misis mo at binugbog pa ng kabit niya. Kaya ka nga nandito sa ospital. Well, tinutulungan lang kitang makabawi. Napaisip tuloy si John kung ilang lalaki na kaya ang natipuhan ni Sandra, especially sa mga pasyente niya. Disenteng-disente ang pormahan ni Sandra. Naka-light green scrub suit ito at hindi ang 60s era design na white uniform ng nurse. Nakapony ang buhok nito. Hindi mo mai-imagine na ganitong klaseng babae pala ito. At sinira ang maganda at dakilang imahe ng isang nurse. Nakatitig lang kay John si Sandra at para itong masayang bata. Tulala lang na nakatingin sa kisame si John at medyo hinihingal pa. Inayos na kaagad ni Sandra ang paligid para hindi sila pagdudahan ng kahit sino. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan ito ni Sandra at nadatnan si Selena. Hello po ma'am, good evening. Bati niya sa miss ni John. Bakit nakalak ang pinto, nurse? Tanong ni Selena. Ay ma'am, pinaliguan ko lang po at nilinisan si Sir John. Pinalitan ko rin po ng bandage ang ulo niya. Palusot ni Sandra. Mukha namang hindi nagduda si Selena. Ganun ba? Thank you. Pasalamat niya at tumabi na ito kay John. Ma'am, alis na po ako. Sir John, good night. Next time naman po.
Pasimpleng ngiti lamang ang ipinakita ni Sandra kay John. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.